Morning mga kabadodits, welcome back to my YouTube channel again. So, vlog na naman po tayo ngayon. So, today is Monday. So, malapit na mag-summer. So guys, napakalamig po ngayon. Ay, hindi pala malamig, mainit na po ngayon. The weather is sunny. Yan. Okay, so weather namin guys, maaraw na tayo ngayon guys. So ganun pa rin ang buhay. 14 years na, ganun pa rin ang buhay namin dito sa Canada. Lang, akala ko yayaman. Wala pong yumayaman dito sa Canada. Walang yumayaman po, sa namamasukan lang. So ano ba dapat natin gawin para maging maunlad ang ating buhay dito sa buhay. Maging maunlad ang buhay natin dito sa Canada. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, may mga kamadodits na wala po man guys, walang yumayaman sa namamasukan, walang umaasenso sa mga namamasukan lang. So ibig sabihin is dapat na tayong kumilos mga kabadodits. So, kailangan natin guys mag-isip ng pagkakakitaan o kahit small business man lamang magawa natin, kasi ang tayong mga namamasukan lang sa company ay nahihirap din po. Nahihirap din. Lalo na kung marami tayong binabayaran mga bills. Yeah, to be honest with you, yung realidad lang talaga. Wala po talagang yumayaman, walang umaasenso sa namamasukan lang. Dapat po mag-isip tayo ng pwede natin pagkakitaan na tayo yung may-ari. Tayo yung owner, di ba? Kailangan natin, napapaisip ako na mag-create ng business, kahit small business lang. So, ang naisip ko isang business na ay ang guys, ang mag-mobile detailing. So, mahirap sa umpisa kasi katulad dito sa Canada, wala pa akong masyadong napapansin dito na nagmo-mobile detailing. Mostly dito is napansin ko dito sa Canada is ang mga detailing nila is malaking company. So yung business nila malaki yan. So pero yung mobile detailing wala pa yata akong konti pa lang. May mga kababayan tayo na gagano na ngayon, nag-uumpisa na. Mostly sa US talaga, sa California is marami nagmo-mobile detailing. So ngayon, naisip ko bakit hindi ako gumawa dito ng ganun na business dito sa Canada. At the same time, kumikita ako. So, kasi pag namamasukan lang tayo, walang kasiguraduhan kung hanggang kailan tayo magtatrabaho sa kanila. Paano kung lay off tayo, tinanggal tayo nila. So, paano ngayon? Wala tayong kita, di ba? So, ngayon, pag-isip ko ngayon mga kabadodits na mag-isip ng small business man lang pa, at least pag wala tayong trabaho dun sa natin, sa pinapasukan natin, so at least meron tayong pamalit, di ba? Pagkakakitaan kahit pa paano. So yun nga, samahan niyo ako, maghahanap tayo ng ng mga equipment para doon sa gusto kong maging business. Pero hindi ko pa sigurado kung yung mga papers na pwede kong i-present para ma-aprobahan tayo ng city na pwede tayo mag-business ng ganung business. So magtatanong-tanong tayo sa mga nagbi-business kung paano pag-a-apply ng business permit. So kung mahirap ba o sila, kasi i-check pa nila yung yung mga equipment mo.
And then marami pa yata mga hinihingi or ano. Magtatanong tayo kung paano kung po walang business permit. So, yun nga guys, samahan nyo ako doon sa mamimili tayo ng mga gamit natin dito sa detailing natin sa sasakyan. Okay guys, see you soon. Stay tuned, okay? Bye. Yun nga guys, magandang ano guys. Yun na guys. Hatid ko na yung panganay namin. So ngayon guys, samahan nyo ako dun sa sa Canadian Tire. Titingin tayo ng mga chemicals na pwede kong gamitin, na kung ano yung dapat kong gamitin sa gagawin kong business. So titingnan natin yung guys, susubukan natin kung ano yung magandang chemical para dito sa sasakyan, sa mga sasakyan na pwedeng gamitin dito sa interior at sa exterior. So kung ano-ano yun, alamin natin guys doon sa Canadian Tire. Meron din doon sa Walmart. Mostly yung napapanood kayo sa YouTube na nagdi-detailing is sa beginners, bibili sila doon sa Walmart. And the same time, meron din sa Home Depot. Tapos marami pa guys. So yun nga, samahan nyo ako, tara, punta tayo doon para tingnan natin yung pwede nating mabilhin at sa ano natin guys, sa business natin, kung ano ba yun. Marami kasing kailangan bilhin. So kailangan unti-unti natin bilhin para at least meron tayong hindi pwede nating sabay-sabayan kasi medyo may kamahalan nga, lalo na yung mga equipment. Medyo mahal ho yung mga equipment. So kaya ang balak ko is guys, kada sweldo bibili na tayo ng mga gamit natin. So kailangan i-ready muna natin bago tayo mag-register or kumuha ng permit sa city. So kailangan munang ayusin yung mga gamit at kasi chine-check nila yan pag tayo guys, gusto nating magtayo ng business. So i-register natin yung gusto nating business para at least handa tayo, kasi chine-check nila lahat yan, mga equipment natin, kung ano yung mga chemical na gagamitin natin. So hindi ko pa alam kung ano yung mga procedure nila. So magtatanong-tanong tayo kung paano. So sa ngayon is kailangan muna natin pag-aralan kung paano maglinis ng sasakyan, paano complete detail ng sasakyan. So na hindi tayo kasi mga customer mahirap, magrereklamo yan. May nagrereklamo, bakit gano'n, paano pangit ang linis mo. Kaya yun ng ating pag-aaralan, yun ang umpisa ng gagawin ko. Pag bibili ako ng mga chemicals, iba-ibang chemicals na pang interior or exterior. So para malaman ko kung ano yung magandang chemical materials na pwede natin gamitin dito sa sasakyan. So susubukan natin yung guys susubukan ko lahat yun sa sasakyan ko. So padudumihin ko sa sasakyan ko, and then titingnan natin kung ano yung magandang chemical, kung anong magandang chemical para dito sa interior and exterior. So yun nga, paulit-ulit na lang sinasabi ko. So let's go guys, punta tayo sa Canadian Tire para maghanap. Let's go. So nandito na tayo sa Canadian Tire guys. So para maghanap ng guys. Yan, pupunta rin tayo sa Home Depot, dikit-dikitan dito. So, yung mga Home Depot naman guys, equipment na naman ng natin dito. Tapos tingnan natin yung mga equipment nila doon, vacuum. So lahat yun guys titignan natin ngayon para lang pero dito chemicals muna, medyo afford pa yung chemical, pero yung medyo mahal yung mga equipment guys. So sa muna tayo.
So guys, susubok tayo dito sa ano guys. Punta tayo dito sa Walmart. Tingnan natin. Sabi nila dito, mas cheaper daw yung mga ano dito. Yung chemical for cleaning para sa sasakyan. So, puntahan natin guys. Tingnan natin. Yes. So guys, sobrang daming gastos ngayon. Maintenance due na tayo naman guys. So ano yung maintenance due? So tignan muna natin kung ano yung maintenance due guys. Pakikita ko sa inyo. Ayan tayo guys. So maintenance due, sasakyan natin. So titingnan natin kung ano yung paggagawa natin ulit. Ano ba yung maintenance due na yun? Saan natin pwedeng makita yung vehicle? Yan, there. So tingnan natin yung maintenance due. So guys, kita nyo. So 15% na lang. So ang gagawin ko ngayon guys ay ang engine oil. Yan ang maintenance due soon A. So yo mga kabadodits. Guys, ngayon may mga maintenance due na naman po tayo. So ngayon magme-mekaniko na naman tayo. So mekaniko day po tayo ngayon mga kabadodits. Change oil tayo ngayon guys. Change oil naman, change oil. Kasi overdue na yung oil natin. So yan tingnan nyo. Yan, dumi na sakyan natin. Yan lang yung kakabit natin. Dali lang naman. So dito guys, kita nyo yan. Tutulo lang natin yung mga oil. Nang sa ganun ay okay na siya. So patulo lang tayo guys. So, umuulan tayo ngayon guys. Kita nyo naman, it's raining. Umuulan tayo ngayon. So yun, another gastos na naman. Another 70 around $70 lang naman or 80. So recently nagpa-change oil ako. Sinarge nila ako ng 150 yata o 160. So kaya ako na naggagawa. So spring, ginagawa ko to tuwing spring. But winter, hindi ko siya ginagawa kasi malamig. Pero pwede ko naman gawin. Pero wag na lang, save na lang. Kahit na gumastos tayo kahit pa paano. So yun nga guys. Yun nga, ayan tayo sa garahe namin. So matatapos na, pinadre-drain ko lang yung mga 5 minutes ko lang i-drain. So, and then kakabit na natin yung itong filter niya. Ay, filter pala ito. Oil filter. So binili ko to, is only $8 lang. So can you imagine, sinacharge ako nung ibang shop na $25, $24, $22. $8 lang to. So this one oil, itong to, yan. Sa high mileage, 120 kilometers. So since my mileage is 160 kilometers, so okay to. So ito sale na, $56 lang. Pero kung papagawa ko sa kanila, umaabot ng ito palang oil is $90 yata or something, mga 100 or I don't know bakit sinacharge ako almost 150 o $150. Napakadali lang. So hindi lang ginagamit ko ito, pantanggal ng oil filter. And then yung nasa ilalim na yan, oil pan. Yan yung old na nilagay nila, ayan yung socket ko, yung ratchet 17mm with the ratchet. So yun lang. Then i-jack mo lang na ganyan.
Yan o, dalawa, kabilaan yan. Yun, sa kabila pa yung isa, di ba? Dalawaan lang. Huwag mo lang masyadong mataas. Okay kasi SUV naman to. Pero kung kotse, medyo tataas natin. So, eto, may crocodile jack ako dito. Si Big Red, 3.5 ton. So, pang truck talaga yan, pang malakihan. So, pag natapos na i-drain, babalik na natin to. Kakabit na natin yung oil filter. And then, pipill up na natin tong ano, yung oil natin na binili sa Canadian Tire. And then, sarado. And then, tapos na. So, yun lang. Napakasimple lang kung mag-oil change. Bakit pa nyo padadala sa ano? Bakit nyo dinadala sa mga dealer or something? Kung kaya nyo naman. Basta maganda weather, gawin nyo. Pero kung hindi, dalhin nyo sa dealer. So, kung di kayo sigurado, dalhin nyo sa mga dealer or sa mga shop, mechanic shop. So, sila na mga bahala. Yun nga lang, magbabayad kang medyo malaki sa labor. So, yeah. So, let's go. Tapusin na natin. So, yun, guys. Yung mga oil na kumalat dito sa chassis natin. So, iwa-wipe out lang natin yan. So, patutuloyin lang natin ng 5 minutes lang siguro. So, ngayon ito, nakita nyo to. Yan. So, natuluan nyo nung tinanggal ko yung ano, oil filter. So, kailangan to ano nyo, punasan ninyo. You have to remove the ano, kasi hindi maganda yung napupuno ng oil yung ano kasi so napakadami yan. Ayan, nakita nyo gano'ng kadumi guys, diba? Nakita ko to galing sa oil filter ko. Hindi ko alam kung ano to, parang bato or something ano. So yung dating nagkabit sa akin wala talaga akong tiwala sa ibang shop. Nakakainis. Ay nako. So linisin nyo to. Mahalaga nililinis to. Patuloyin nyo lang sandali. Linisin nyo to. Yung mga nasa ilalim. Oops. Nasa ilalim nito kasi natuluan ng oil. So, hanap tayo ng mga ano. So, hanap tayo ng mga iba-ibang klaseng oil funnel. So, ito yun. May maliit, may malaki, may mahaba, pag malalim yung paglalagyan. Ay, kita nyo iba-iba. Yan naman sa malakihan. Ito sa maliitan. Ginagamit ko ito sa maliliit na ano, yung mabababaw lang. Yan siya. May malaki. Meron ako dito. Ito ginagamit ko to sa transmission fluid. So ito yung ginagamit ko sa transmission fluid. But ngayon, ito pinaka-paborito natin guys. Ito. Kasi may salaan siya. Nakikita nyo yun? Yan sa gitna na yan. So yung dumi masasala niya pagka ikaw ay mag-fill up na ng oil. So ito yung pinaka-paborito ko pagdating sa oil change. Ito yung ginagamit natin guys. So nalagay lang natin yan dito guys. So kailangan malinis. Yan. Kailangan siya malinis ha. Lagay natin dito dry. Yan. Dito ko yan nilalagay guys. Kita niyo yan, di ba? Yan. Kasi madali lang. Ika nga yan. Nakalagay lang yan dyan. Yan, nakita nyo. So, may akong ginagamit na ano. May pang malalim. May pang mababaw. So, yun. Kita nyo naman, di ba? Yan. So, ready to fill up the oil na yan. So, tara, siguro lagay na natin yung ano guys, yung oil filter. Baka tapos na yun. Kailangan natin, don't forget pala, pag maglalagay ka ng oil filter, kailangan muna nating lagyan ng oil to dito sa ibabaw. So para madulas siya. Okay, wait lang medyo babalik na natin tong oil filter dito may access kayo dito, kita nyo dito. Yan guys, balik na natin. Yung nagkabit nito is sobrang tight. Ito hand tight lang. So ginamitan ko pa ng tools para tanggalin. Hindi ko matanggal ng pakamay. So mali yun. Hand tight lang ho to. Itong oil filter tandaan nyo, hand tight lang to.
Ganyan lang yan, oh. Hindi pwedeng super tight. Talaga yung mga hindi marurunong yung mga ibang lahi, mag ano, sira ulo, hindi ko alam kung sinisira niya. Hindi pwede yung ano, guys. Hand tight lang tayo, guys. Hindi siya pwedeng yan, ano. Yan. So, okay na siya. Hand tight lang. Itong ano, itong ano niya, tawag dito, bolt niya dito sa oil. So, yung plug niya, ibabalik na natin yung plug niya. So, dahan-dahan lang, huwag yung pepersahin, baka masira yung ano, yung threaded niya. So, yung tawag dito, yung pang torque wrench na pang may ano, pound na nilalagay. So, gagamitin ko lang is ito lang. So, pakiramdaman na lang. Alam mo yun, ganun sa Pilipinas. Walang ginagamit masyado sila yung mga old school na mekaniko, di ba? So, ito, ganun ako. Itatight ko lang siya. Yan. 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 Yan, I guess that's fine na. So, ang ginamit ng dating naglagay ng oil change na to is ano guys. Oh, yun, tapos na tayo guys. So, magpipil na tayo ng ano. Oh, kita nyo guys. Nakikita ko lang sa inyo para malaman nyo yung ginawa ko yan. Yan yung plug ng ano, ng oil pan. Sana dapat walang tumulo. Then nakikita niyo yung, kita ba nyo? Yan ang oil filter guys. Naikabit ko na rin. So that's it. Mag-fill na tayo ng, okay na guys. Pipil na tayo ng ano guys, ng oil sa taas. Pipil na tayo guys ng ano, oil. Guys, oh. This is 5 liters. So 5 liters to guys. Nakita nyo 5 liters. So isang ganito yan. Kulang pa. Okay. Lahat na natin. Kasi 5.1 o 5.2 liters ang kailangan dito. So, nilahat na natin guys. So, yun guys. So, ganun kadali. Tapos na guys. So, may check lang natin yung mga ilalim. Kung may tulo, then tatanggalin na natin yung mga dapat tanggalin. Then, susukatin natin dito sa dipstick guys. So, pag bumaba na yan, pero kailangan kong i-level yung ano guys. Pabambayin muna natin yung oil. And, para tanggalin na natin yung ating pang mekaniko. Kaya nang ganun kadali lang mag-change oil guys. Tapos na agad. So, ibababa na natin yung jack. And yung mga jack na yan, mga axle na yan. And then yun, sasaraduhan din natin. Susukatin natin yung level ng oil. Okay na siya. Then, tsaka natin tatakpan. Then, paandarin na natin. So, yun nga. Mag-isip po tayo. Wala pong mapalang na umaasenso sa namamasukan lang. So, hindi pa huli ang lahat. Kailangan natin na mag-isip kung paano kumita. At least tayo yung owner. So, ngayon, yun po yung ginagawa ko ngayon. So, try kong magkaroon ng small business. So, yung detailing guys, mobile detailing. So, hindi ganun kadali, pero mahal yung mga equipment, mahal yung mga gamit, chemical. Unti-untiin lang natin para huwag tayo magmamadali. So, kung kumpleto na lahat yan, tsaka ako magpapa-registered sa
kukuha ng business permit. So, hanggang dito na lang. Please subscribe to my YouTube channel or like or share, comment sa mga video ko sa YouTube. So, that's it. So, ngayon guys, sukatin na natin yung level ng oil. So, ito. So, yun. It's more clear pag nandito. Alright guys. So, tingnan natin to. Yan. Okay. Ngayon, sukatin na natin guys kung tama yung level ng oil na binilagay natin. So, I guess, yeah. Kita nyo guys? Kita ba? So, yan. Yan. Clear na clear, di ba? Hanggang dito yan. Yan, guys. Yan, malinaw. Halos di mo makita kasi bagong yun. Di ba? So, yun na. Hanggang doon na lang. Tapos na ang laban. Balik na natin. And, peace out. So, ngayon guys, para alisin yung susun dyan sa natin, sa dashboard natin. So, dito tayo pupunta guys. I-reset natin. Okay. So, punta tayo sa settings. Okay, hold on. Dala tayo sa settings. And then vehicle maintenance info again. Same like what I did. So, nakita nyo itong reset. Pipindutin nyo lang yan. Reset. Would you like to reset maintenance information? Oil 15% maintenance. Item number A. So, reset. Pindutin nyo lang yan. There you go. We're good to go. So, ito na. Wala na yung natin, maintenance due. So, kung gusto nyo yung chicken ulit, punta ka sa maintenance info again. So, nakikita nyo, oil life, yan, 100% na. So, that's good na. So, yun hanggang doon na lang guys. Peace out. Bye-bye.